2 oras nang paikot-ikot si Caroline sa harap ng salamin sa isang kilalang bridal boutique sa Makati. Sa labas, maingay ang EDSA, busina ng mga sasakyan, ilaw ng mga gusali at ang tipikal na pagmamadali ng lungsod. Pero sa loob ng boutique, tila huminto ang mundo para sa kanya. Suot niya ang isang puting gown na parang hinulma para sa kanyang payat at eleganteng katawan. Kumikinang ang mga kristal sa tela habang tinatamaan ng ilaw. Parang sobra? Para akong reyna. Pero gusto ko pang princess lang. Lumapit ang designer. Ma'am Caroline, bagay po sa inyo. Elegant at powerful. Umiling siya. Powerful, oo. Pero gusto ko yung may lambing. Hindi masyadong matapang. Isinuot niya ang isa pang gown. Mas simple, mas tahimik ang disenyo. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Ang simple naman ito. Parang kulang. Napabuntong hininga niyang sabi. Ilang beses pa siyang nagpalit. Hanggang sa may isang gown na isunuot sa kanya ang assistant. Delikado ang burda. May maliliit na detalye na parang mga bulaklak sa hardin ng isang lumang bahay sa probinsya. Hindi ito sobrang bongga, hindi rin naman sobrang simple. Tahimik siyang napatitig sa sarili at sa sandaling yon, napangiti siya. Eto na, pabulong niyang sabi. Sa sandaling yon, ramdam niya ang saya. Sa loob lamang ng 2 linggo, ikakasal na siya sa lalaking pinakamamahal niya. Si Caroline ay 22 taong gulang. Nag-iisang anak ng isang kilalang negosyante sa lungsod. Si Mr. Navarro, may-ari ng ilang real estate at construction companies sa Metro Manila. Pero sa kabila ng yaman nila, hindi lumaking spoiled si Caroline. Simula pagkabata, malapit na siya sa kanyang mga magulang. Hindi sila madamot sa pagmamahal. Pinag-aral siya sa pinakamagandang paaralan. Tinuruan ng magandang asal, tinuruan kung paano makitungo sa tao, mayaman man o hindi. Kaya kahit kilala ang apelyido nila sa business circles, nanatili siyang mabait, edukado at may malasakit. Isang gabi, habang kumakain sila sa mahabang mesa, seryosong nagsalita ang kanyang ama. Anak, siguro mas maganda kung maglo ka. Balang araw ikaw ang hahawak ng negosyo natin. Kahit babae ka, kaya mo. Matalino ka at responsable. Tahimik na nakikinig si Caroline noon. Pagkatapos mong maging abogada, bubuksan ko ang pinto ng kumpanya para sa'yo. Ipapasa ko sa'yo ang lahat. Patuloy pa ni Mr. Navarro. Kung alam lang sana ng kanyang ama kung gaano niya kinamumuhian ng batas. Para kay Caroline, ang makapal na libro ng Civil Code ay parang kadena sa kanyang mga kamay. Ang mga article at section ay parang kulungan sa kanyang imahinasyon. Ang puso niya nasa sining. Gusto niyang maging isang sculptor, photographer, architect. Gusto niyang lumikha, hindi magbasa ng mga batas na wala siyang nararamdamang koneksyon. Pero dahil mahal niya ang kanyang ama, nag-enroll siya sa law school. Araw-araw, pinipilit niyang intindihin ang mga kaso. Pinipilit niyang mahalin ang isang bagay na hindi naman talaga para sa kanya. Hanggang sa 3 taon, hindi na niya kinaya. Isang gabi, habang nakaupo si Caroline sa harap ng mesa ng kanyang ama, namumula ang kanyang mga mata. Dad, hindi po talaga para sa akin to. Naiiyak ngunit matatag niyang sabi. Hindi ko kayang gawin ang isang bagay na ayaw ko habang buhay. Baka mas lalo lang akong bumagsak. Tahimik si Mr. Navarro. Matagal. Alam ng ama niya na kapag huminto si Caroline sa law school, mawawala ang plano niyang maipasa ang negosyo sa isang kadugo. Pero mas mahal niya ang kanyang anak kaysa sa ambisyon. Unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Sige anak. Kung saan ka masaya, doon ka. Mahinang sabi ni Mr. Navarro. Yun ang araw na nagbago ang direksyon ng buhay ni Caroline. Huminto siya sa law school. Lumipat sa kursong humanities, major in art.
At doon, nabuhay ang kaluluwa niya. Parang ibong nakawala sa hawla. Mahilig siya sa photography, sa pagkuha ng emosyon sa isang iglap, sa pagka-capture ng liwanag sa mukha ng tao. Sa tulong ng kanyang ama, nagrenta siya ng maliit na commercial space sa may BGC. Pinagawa niya itong photo studio. Simple pero elegante. May white backdrop, may vintage chairs, may malaking bintana kung saan pumapasok ang natural na liwanag tuwing hapon. Doon nagsimula ang kanyang bagong mundo. At doon din niya nakilala si Kevin. Isang lalaking pumasok sa studio niya, dala ang isang simpleng kahilingan. Magpa-picture para sa isang portfolio. Pero hindi niya alam na ang simpleng araw na yon ang magdadala sa kanya sa isang pag-ibig na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang mainit na umaga ng Mayo sa Bonifacio Global City. Sumisikat ang araw, nagmamadali ang mga empleyado papunta sa kani-kanilang opisina. May mga nakabarong, naka-corporate attire, may hawak na kape, may nakatutok sa cellphone habang naglalakad. At sa gitna ng abalang lungsod, isang lalaking maayos ang bihis, naka-long sleeves at may leather na bag sa balikat, ang biglang pumasok sa unang photo studio na nadaanan niya. Ang studio ni Caroline. Sa mga panahong yon, tapos ng finals ni Caroline sa universidad. Bakasyon na. Ibig sabihin, buong araw niyang magagawa ang mga gusto niya, ang photography. Inaayos niya ang camera nang marinig ang pagbukas ng pinto. Miss, pwede po bang magpa-passport picture? Hindi naman po siguro matagal. Magalang at medyo nagmamadali na sabi ni Kevin. Umangat ang tingin ni Caroline. At doon sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Mapusyaw na mga mata, matangos ang ilong, maayos ang gupit, at may kakaibang kumpiyansa sa tindig. Mabilis lang po, mga 10 minuto lang, nakangiting sagot ni Caroline. Sa totoo lang, ang passport photo ang pinaka hindi exciting na parte ng photography para sa kanya. Walang artistic freedom, plain background, standard smile. Pero ng araw na yon, parang may kakaiba. Habang kinukunan niya ng litrato ang binata, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano ito kakomportable sa harap ng kamera. Okay po sir, relax lang, konting smile. Ganito ba? O mas gwapo pa? Tanong ni Kevin. Napangiti si Caroline. Makalipas ang ilang minuto, tapos na. Ibinigay niya ang envelope. Ready na po. Binuksan ni Kevin ang sobre at tiningnan ang litrato. Aba, mukhang gwapo naman ako ah. Hindi mapigilang mapangiti ni Caroline. Napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Hindi bastos, hindi rin mapangahas, pero matindi. Parang sinusukat ang bawat detalye ng kanyang mukha. May nakakatawa ba sa akin? Nakangiti pa rin na tanong ni Kevin. Wala naman po. Kasi ikaw, hindi ka nakakatawa. Sandaling katahimikan ang sumunod. Maganda ka. Parang biglang uminit ang pisngi ni Caroline. Hindi siya sanay na kausapin ng ganito ng mga kliyente. Karaniwan, trabaho lang, bayad, tapos. Pero ngayon, ako nga pala si Kevin. Sandaling nag-atubili si Caroline. Hindi siya karaniwang nagpapakilala sa mga kliyente. Pero parang may nagtulak sa kanya. Caroline, ngumiti si Kevin. Nice to meet you, Caroline. Pwede ba akong dumaan minsan? Kwentuhan lang tungkol sa photography o kung ano man. Dapat sana ay mag-isip muna siya. Pero ang sagot niya, oo naman, dumaan ka lang. Buong araw, hindi maalis sa isip ni Caroline si Kevin. Habang nag-i-edit ng mga litrato, naaalala niya ang ngiti nito. Habang nag-aayos ng studio, naiisip niya ang berdeng mga mata. At hindi niya alam na ganoon din si Kevin. Habang nasa opisina, habang nakaupo sa harap ng computer bilang junior accountant sa isang malaking commercial firm sa Ortigas, siya rin ay nakangiti sa alaala ng isang babaeng may hawak na kamera.
Parang may invisible thread na nagdurugtong sa kanila. Isang sinulid na hindi nila kayang putulin. Kinabukasan, bumukas muli ang pinto ng studio. Si Kevin. May kulang ata sa passport photo ko. Parang kaswalang nasabi nito. Ano po? Kunwari seryosong sagot naman ni Caroline. Hindi nakasama yung photographer. Napatawa siya. At mula noon, halos araw-araw na. Dumadaan si Kevin, minsan may dalang kape, minsan may dalang ensaymada, minsan wala. Kwento lang. Unti-unti, pareho nilang naramdaman. Hindi ito basta pagkakaibigan. Hindi ito basta atraksyon. May mas malalim. 1 taon ang lumipas. 1 taong puno ng date. Sunset sa Manila Bay, road trip sa Tagaytay, mga yakap sa ilalim ng ilaw ng BGC tuwing gabi. Mga halik na puno ng pangako. Lumipas ang panahon na parang isang maikling eksena lang sa pelikula. At sa mismong araw ng anniversary ng kanilang unang pagkikita, lumuhod si Kevin. Hawak ang maliit na kahon, nagsalita ito. May kaba, pero matatag. Caroline, mula nung pumasok ako sa studio mo, parang nag-ibang mundo ko. Hindi ko alam kung anong meron, pero alam ko na gusto kong ikaw ang kasama ko sa habang buhay. Binuksan niya ang kahon. Isang singsing, simple pero elegante. Will you marry me? Nanlabo ang paningin ni Caroline sa luha. Dati, iniisip niya na ang happiness ay parang konsepto lang. Imbento ng mga taong kulang sa saya. Pero ngayon, nararamdaman niya. Totoo pala ang kaligayahan. At ang kaligayahang yon, nasa harap niya. Oo naman. Pakakasalan kita. Hindi lang puso ni Caroline ang nakuha ni Kevin. Nakuha rin niya ang tiwala ng mga magulang nito. 25 taong gulang si Kevin. Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Lumaki siya sa simpleng barangay sa Pasig. Nag-aral sa public school, nagkaroon ng scholarship sa kolehiyo. At sa sariling sikap, naging accountant sa isang malaking kumpanya. Walang koneksyon, walang padrino, sipag at tiyaga lang. Yon ang pinaka-kinabiliban ni Mr. Navarro. Isang lalaking hindi umaasa sa yaman ng iba. Isang lalaking pinaghirapan ng lahat. Nang unang makilala ni Mr. Navarro ang napiling lalaki ng kanyang anak, tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Sa sala ng kanilang malaking bahay sa Quezon City, seryosang nakaupo si Kevin habang kaharap ang ama ni Caroline. Tahimik ang paligid at ramdam ang tensyon. Kevin, ano ang plano mo sa buhay? Paano mo aalagaan ang anak ko? Maingat ang tono na tanong ni Mr. Navarro. Hindi naman nag-atubili si Kevin. Sir, hindi po ako mayaman. Pero sanay po ako magtrabaho. Sanay po ako magsumikap. Hindi ko man maibigay ang lahat agad. Pero sisiguraduhin kong hindi siya magkukulang sa respeto at pagmamahal. Tahimik si Mr. Navarro. Pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti siya. Sa isip niya, ito ang lalaking pwede kong pagkatiwalaan balang araw. Hindi lang sa anak ko, kundi pati na rin sa negosyo ko. At mula noon, mas lalo niyang tinanggap si Kevin. Lumipas ang mga buwan sa gitna ng wedding preparations. Pagpili ng catering, pagbisita sa venue, pagdesign ng invitations, pagpili ng entourage. Punong-puno ng tawanan at excitement ang mga araw. At dumating din ang pinakahihintay, ang araw ng kasal. Isang eleganteng private events mansion sa Tagaytay. Tanawang bundok, malamig ang simoy ng hangin, at gininto ang sikat ng araw ang bumabalot sa paligid. Walang niebe sa Pilipinas. Pero sa araw na yon, parang nababalot ng malaulap na puti ang paligid dahil sa mahangin at eerie na gown ni Caroline. Parang panaginip. Suot ni Kevin ang dark blue suit na lalong nagpatangos sa kanyang tindig. Habang naglalakad si Caroline sa aisle, hawak ang braso ng kanyang ama, hindi niya mapigilang mapaiyak. Sa sandaling yon, lahat ng pagdududa, lahat ng takot, lahat ng paghihintay naging malinaw. Ito ang lalaking pinili niya.
Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, ipinapahayag kong kayo'y mag-asawa na, sabi ng pari. At nang marinig nila ang mga salitang yon, palakpakan at masayang sigawan ng sumunod. Yakap, halik, luha ng tuwa. Mag-asawa na sila. Ang reception ay enggrande. May live band, may masasarap na pagkain, may champagne, may mga biro at kwento ng mga kaibigan. Hanggang gabi ang kasiyahan, parang ayaw matapos ang selebrasyon. Pero sa gitna ng tawanan at musika, may isang bagay lang ang iniisip ng bagong kasal. Ang makapag-isa. Takbo na tayo. Iwan na natin sila. Nakangiti at pabulong na sabi ni Kevin. Tara, masaya at may determinasyon na sabi ni Caroline. At pumasok sila sa kwarto na inihanda para sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Pagbukas pa lang ng pinto, pareho silang napahinto. Ang kwarto ay puno ng kandila, bulaklak at malambot na ilaw. Mas maganda pa kaysa sa inaasahan nila. May isa pa akong regalo, nakangiting sabi ni Kevin. Kinuha niya mula sa bulsa ang kanyang jacket at isang sobre. Sa loob nito, 2 plane tickets at isang honeymoon travel voucher para sa Palawan. Sa wakas, matutupad na rin ang bakasyon natin. Napatalon sa tuwa si Caroline. Kevin, para kang salamangkero, ngunit ngumiti siya ng may misteryo. Ako rin, may regalo ako sa'yo. Pumikit ka, huwag mong bubuksan hanggat hindi ko sinasabi. Matagal ng pangarap ni Kevin ang matutong mag-scuba diving. At ang regalo ni Caroline, kompletong swimming gear at isang 1-year professional diving course certificate. Nasa loob yon ng isang kahon. Maingat niya itong itinago sa itaas ng cabinet para hindi makita ni Kevin ng mas maaga. Kung nasilip lang sana ni Caroline ang hinaharap kahit ilang segundo, hindi niya sana ginawa ang susunod na hakbang. Tumayo siya sa isang silya para abutin ang kahon. Ngunit sa pag-akyat niya, natapakan niya ang laylayan ng kanyang gown. Ang maraming palamuti at tiklop ng tela ay sumabit sa kanyang paa. Nawalan siya ng balanse. Isang malakas at mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Napadilat si Kevin. Sa unang segundo, hindi niya maintindihan ang nangyari. At nang sumunod, nakita niya si Caroline. Nakahandusay sa sahig, may dugo sa ulo, may dugo sa puting gown. May dugo sa sahig, hindi siya gumagalaw. Parang tumigil ang mundo. Nanlamig ang buong katawan ni Kevin. Caroline! Sigaw niya. Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nagmamadaling umakyat ang ilang kamag-anak at bisita na hindi pa nakakaalis. Ang sumunod na mga minuto, parang ulap. Magulo, may sumisigaw, may tumatawag ng ambulansya, may umiiyak. Si Kevin, hawak ang kamay ng kanyang asawa at nanginginig. Bumangon ka, please! Bumangon ka! Sa isang iglap, ang pinakamasayang araw ng kanilang buhay, naging simula ng isang bangungot. Halo-halong emosyon ang makikita sa mukha ng mga tao nang pumasok sa kwarto. Ilang minuto lang ay dumating ang ambulansya. Paramedics, stretcher, mabilis na hakbang, mabilis na utos. At si Kevin, hawak ang kamay ng kanyang asawa habang isinasakay siya sa stretcher. Hindi niya binibitiwan kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang nasa ambulansya sila papuntang ospital sa Tagaytay, isang bagay lang ang umiikot sa isip ni Kevin. Kasalanan ko. Kung hindi siya pumayag na pumikit, kung hindi siya nakinig kay Caroline, kung naramdaman lang sana niya na may mangyayaring masama. Hindi ba't lagi niyang pinaniniwalaan na may invisible thread sa pagitan nila? Kung ganon, bakit hindi niya naramdaman ang panganib? Bakit parang naputol agad ang sinulid sa unang pagsubok? At ang pinakakinatatakutan niyang tanong, paano kung hindi na magising si Caroline? Halos mabaliw si Kevin sa kakaisip. Pero pilit niyang itinaboy ang mga ideyang yon. Sa emergency room ng isang pribadong ospital, mabilis ang kilos ng mga doktor. Ginawa nila ang lahat. CT scan, monitoring, gamot. Ngunit pagkatapos ng ilang oras,
lumabas ang balita. Si Caroline ay nasa state ng comatose. Para kay Kevin, parang may sumaksak sa dibdib niya. Pinakiusapan ng mga magulang ni Caroline at ni Kevin ang mga doktor na payagan ng binata na manatili sa tabi ng kanyang asawa. Pinayagan sila. At doon nagsimula ang pinakamatagal na gabi sa buhay ni Kevin. Hindi siya halos umalis sa tabi ng kama. Doon siya natutulog, doon siya kumakain, doon siya umiiyak. Hawak ang kamay ni Caroline. Araw-araw siyang nagdarasal. Hindi siya nahihiyang umiyak, hindi siya nahihiyang lumuhod. Karaniwan, sinasabing mas reserve ang mga lalaki pagdating sa panalangin. Pero hindi si Kevin. Wala siyang pakialam kung sino ang makakita sa kanya. Ang mahalaga, maibalik ang kanyang asawa. Lord, kunin mo na lahat. Wag lang siya. Mahina niyang bulong habang pumapatak ang mga luha. At pagkatapos ng ilang linggo ng katahimikan, isang madaling araw, tahimik ang ward. Hawak pa rin ni Kevin ang kamay ng kanyang asawa habang nakayuko sa tabi ng kama. Bigla niyang naramdaman ang bahagyang paggalaw. Isang munting panginginig, nanlaki ang kanyang mga mata. Muli, gumalaw ang kamay ni Caroline. Doc! Nurse! Nurse, gising na siya! Sumisigaw sa tuwa si Kevin. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Ilang segundo lang, pumasok ang mga nurse at doktor. At doon, dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Caroline. Mahina, mabagal pero buhay. Caroline, mahal ko. Lalapit na sana si Kevin. Ngunit agad siyang natigilan. Kevin, kumalma ka. Parang nawawala ka sa sarili. Lumabas ka muna. Kailangan ko siyang suriin. Seryosong sabi ng doktor. Wala nang nagawa si Kevin. Lumabas siya ng ward. Ang 30 minutong paghihintay sa koridor ay parang 30 taon. Naglalakad siya ng pabalik-balik. Pinagpapawisan ng palad. Umaasang paglabas ng doktor, may magandang balita. Sa wakas, bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor. Handa si Kevin na yakapin ng doktor kung may dala itong magandang balita. Dok, kumusta siya? Mabubuhay ba siya? Tinitigan siya ng doktor. Huwag kang masyadong mag-alala. Ngayon ay masasabi ko na oo, mabubuhay siya. Napaupo si Kevin sa bangko. Parang nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. Pero hindi pa tapos. Pero matagal ang recovery. Patuloy ng doktor. Ang pinsala sa ulo ay hindi simpleng gasgas o pasa. Kailangan ng panahon at pasensya. Tumango si Kevin. Pwede ko po ba siyang makita? Sandaling katahimikan ng sumunod. Pwede, pero tandaan mo, hindi pa siya makakapagsalita ng maayos. Hindi pa niya may papakitang emosyon na gusto mong makita. At hindi siya dapat ma-stress. Huminto sandali ang doktor. Mas matagal ka na sa ospital kaysa sa iba. Kapag nailipat siya sa regular ward, dun ka na lang bumisita. May kakaibang tono sa boses ng doktor. Parang may itinatago. Pero sa sandaling yon, wala nang pakialam si Kevin. Ang mahalaga, buhay si Caroline. Hindi pa niya alam na ang pagising ng kanyang asawa ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago sa kanilang buhay. Dok, 5 minuto lang. Pakiusap. Gusto ko lang makita ang mga mata niya. Halos pabulong pero puno ng desperasyon ang boses ni Kevin sa labas ng ICU. Saglit na tumingin ang doktor sa kanya. Kita sa mukha ng binata ang puyat, ang pagod at ang walang sawang pag-asa. Sa huli, napabuntong hininga ang doktor. Sige, pero 5 minuto lang. Sa loob ng kwarto, mahinang ilaw, tahimik ang mga makina. Lumapit si Kevin sa kama. Hawak niyang malamig na kamay ni Caroline. Mahal ko, salamat at gising ka na. Lahat magiging maayos na. Tingnan mo ako, please. Dahan-dahan niyang hinalikan ng kamay nito. Unti-unting umangat ang mga mata ni Caroline. Tumigil ang kanyang paningin sa mukha ni Kevin. Ilang segundo, tahimik at walang emosyon. Walang pagkilala. At bigla, ibinaling niyang mukha papalayo. Parang may iniiwasan. Caroline, ngunit hindi na siya tumingin.
Pumasok ang doktor. Sinabi ko na hindi pa siya handang makapag-communicate. Tapos na ang 5 minuto. Lumabas na kayo. Napilitang tumango si Kevin. Umuwi ka muna. Magpahinga ka. Kami muna ang bahala sa asawa mo. Medyo mas mahinahon na sabi ng doktor. Umuwi si Kevin hindi sa bagong condo unit nila sa BGC. Hindi niya kayang pumasok doon nang wala si Caroline. Sa lumang apartment niya siya nagtungo. Ang maliit na inuupahan niya bago niya makilala ang babaeng bumago sa kanyang buhay. Naglalakad siya sa loob ng kwarto na parang sugat ang hayop. Hindi niya maintindihan bakit ganoon ang tingin ni Caroline, parang estranghero. Oo, sinabi ng doktor na hindi pa ito handa, pero ramdam ni Kevin na may mali. Parang tuluyan ang naputol ang invisible thread na nagdurugtong sa kanila. At tama ang kanyang kutob. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Caroline. Nakakapaglakad na, nakakapagsalita na, nakakaalala ng mga magulang, ng mga kamag-anak, ngunit hindi niya maalala si Kevin. Hindi niya maalala ang araw ng kasal. Hindi niya maalala ang pag-iibigan nila. Isang araw, tinanong niya ang kanyang ama habang nakaupo sa ospital. Dad, sino po yung lalaking madalas pumunta dito? Napatigil si Mr. Navarro. Anak, asawa mo siya. Si Kevin. Napailing si Caroline. Hindi po ako kasal at wala akong balak mag-asawa ngayon. Kailangan ko pang tapusin ang law school at makahanap ng magandang trabaho. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mr. Navarro. Anak, 1 taon ka nang wala sa law school. Lumipat ka sa art. Photography ang passion mo. Umiling si Caroline. Hindi po totoo yan. Hindi ako lilihis sa plano natin. Sa sandaling yon, napagtanto nilang totoo. Nakalimutan ni Caroline ang huling 3 taon ng kanyang buhay. Ang mga taon kung kailan niya pinili ang sining. Ang mga taon kung kailan niya itinayo ang studio. Ang mga taon kung kailan niya minahal si Kevin. Nawala yon at parang binura sa kanyang alaala. Sa labas ng kwarto, narinig ni Kevin ang usapan. Unti-unting nanghina ang kanyang tuhod. Hindi siya maalala, hindi siya kilala. Ang babaeng ipinangako sa kanyang habang buhay ay tinitingnan siya ngayon na parang wala siyang halaga. Hindi ito pwede, bulong ni Kevin sa sarili. Mas masakit pa sa sugat sa ulo ang sugat sa puso. Mas mabigat pa sa koma ang kawalan ng alaala. Dahil paano mo ipaglalaban ang pag-ibig kung ang taong mahal mo hindi na alam na minahal ka niya? Parang ibang tao na si Caroline. Ang dating malambing, masayahin at puno ng sining na babae. Ngayon ay tila malamig, praktikal, at parang may pader sa pagitan niya at ng mundo. Dok, paano nangyari to? Anong dapat naming gawin? Gulat at takot na tanong ni Mr. Navarro. Halos sabay silang nagsalita ni Kevin. Tahimik na tumingin ang doktor sa kanilang dalawa. Posible ho ito. Partial amnesia at isa sa epekto ng traumatic brain injury. Isang himala na nga ang paglabas niya sa coma. Tungkol sa memorya, maaaring bumalik, maaari ring hindi. Panahon lang ang makakapagsabi. Pagkatapos ng 3 buwan, nakalabas na si Caroline sa ospital. Maganda ang kanyang mood, nakikipagkwentuhan sa mga magulang, nakikipagbiruan sa pinsan niyang si Melanie. Ngunit kapag si Kevin ang kaharap, parang isa lang siyang kakilala. Parang driver, parang guard, parang taong gustong makipagkaibigan, at hindi isang asawa. Hindi mahal, at walang ganitong sandali. Parang kutsilyong tumatama sa puso ni Kevin. Pero hindi siya sumuko. Hindi pwede. Nagpa siya si Kevin. Dito tayo titira, sabi niya kay Caroline. Tinutukoy ang condo unit na binili bilang wedding gift. 2 kwarto. Magkaiba sila ng silid. Hindi niya ito pinilit. Gusto lang niyang maging malapit, kahit gaano pa kalayo ang pakiramdam. Nandito ka lang, pero parang milya-milya ang pagitan natin. Paano mo kayang walang maramdaman? 4 na buwan lang ang nakalipas, hindi tayo mapaghiwalay. Bakit parang ako na lang ang may alaala? Napahinto si Kevin. Hindi pala tayo. Ako pa rin ang nagmamahal. At kung ako pa rin ang nagmamahal, wala akong karapatang sumuko.
sabi niya sa sarili. Sinubukan niyang ibalik ang mga alaala. Ipinakita niya ang mga larawan ng kasal, ang mga litrato sa Tagaytay, ang kanilang mga yakap, ang kanilang mga halik. Tingnan mo, ikaw to. Naalala mo ba nung halos 2 oras kang pumili ng gown? Nangako ka sa akin sa hirap at ginhawa. Walang emosyon ang mata ni Caroline. Parang nanonood lang siya ng pelikula na hindi siya kasali. Naalala mo ba, Caroline? Please, kahit kaunti. Ngunit wala. Ni isang pagalaw ng puso at sa halip, bakit ba paulit-ulit ka? Naiinis na tanong ni Caroline. Sinabi ko nang wala akong maalala. Pagod na ako sa kwento mo. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kailangan kong tumira dito sa condo na to imbes na sa bahay namin. Napayuko si Kevin. Sorry, hindi ko sinasadya. Sa kabila ng lahat ng effort ni Kevin, lalong naging irritable si Caroline. Lahat ay kinaiinisan niya. Ang kulay ng kurtina, ang design ng sofa, pati ang tasa ng kape. Isang gabi, pag-uwi ni Kevin mula sa trabaho, naabutan niya si Caroline na may dalang maleta. Uuwi na ako kina mommy and daddy. Natigilan si Kevin. Hindi ko na kayang marinig ang mga kwento mo tungkol sa love natin. Wala talaga akong maalala. At hanggang doon na lang yun. 30 minuto lang pagkatapos isang malakas na pagsara ng pinto. Sa pandinig ni Kevin, hindi lang pinto ang nagsara. Parang puso niya, parang tuluyan ang may kumalas. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala pero wala nang lumabas na boses. Tahimik siyang napaupo sa sala. Sa gabing yon, hindi siya natulog. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili. Ano bang nagawa kong mali? Wala siyang sagot. Wala siyang maalala sa pagkukulang. At sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, may isang boses sa loob niya. Huwag kang sumuko. Napapikit siya. Naisip niya si Caroline sa wedding dress. Ang ngiti, ang mga mata na puno ng pagmamahal. Hindi ako susuko. Hindi pwede. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Sabi niya sa sarili. Nalungkot ang mga magulang ni Caroline nang magdesisyon siyang umalis sa kondo at iwan si Kevin. Alam nilang mali ang ginawa ng anak nila. Pero ano ang magagawa nila? Hindi mo pwedeng pilitin ang pusong walang maalala. Isang umaga, habang nag-aalmusal sa bahay sa Quezon City, bigla siyang nagsalita. Dad, gusto kong bumalik sa law school. Napatigil si Mr. Navarro. Anak, matagal ka nang umalis doon. Hindi mo gusto ang kursong yon at mahirap nang humabol. Pero buo ang loob ni Caroline. Dad, marami kang kakilala. May connections ka. Matutulungan mo ko. Kailangan ko lang makapagtapos. Sa katayuan ng kanyang ama bilang negosyante sa lungsod, halos lahat ng pinto ay nabubuksan. At isa na doon ang pinto ng law school. Tinanggap siyang muli, ngunit ang unang mga buwan napakahirap. Ang mga article, ang makakapal na libro, ang pressure. Parang may mali. Isang araw, umuwi siya nang wala sa sarili. Hindi ko na kaya. Naiinis at frustrated niyang sabi. Nasaktan si Mr. Navarro. Caroline, bakit mo ako inilalagay sa ganitong sitwasyon? Pinakiusapan ko ang mga taong yun para tanggapin ka ulit. Tahimik si Caroline. Pagkatapos ay bigla siyang nagtanong. Dad, bago ba ako na aksidente, umalis din ba ako sa law school? Napatayo si Mr. Navarro. Umaasang may bumabalik na alaala. Anak, may naalala ka ba? Wala po, pero pakiramdam ko, parang naramdaman ko na dati ang ganitong pakiramdam. Yung parang mali ang desisyon ko. Hindi man ito malinaw na alaala, ngunit para kay Mr. Navarro, isang maliit na hakbang yon. Isang pahiwatig na hindi tuluyang nabura ang lahat. Muli, huminto si Caroline sa law school. Sa pagkakataong yon, nagdesisyon siyang mamuhay mag-isa. Nag-rent siya ng maliit na apartment sa Makati. Gusto niyang hanapin ang sarili niya, hindi bilang anak ng negosyante, hindi bilang asawa, kundi bilang Caroline. Hindi nagtagal, may isang bagay na muling umusbong sa kanya. Isang lumang hilig, isang pakiramdam na pamilyar. Sculpture, photography. Kapag may hawak siyang kamera, may kakaibang kapayapaan.
Kapag hinahawakan niya ang luwad, parang may koneksyon ang kanyang mga kamay sa kanyang kaluluwa. Isang araw, tinawagan niya ang kanyang ama. Dad, bili tayo ng maliit na space. Gusto kong gumawa ng studio para sa photos at sculptures. Napangiti si Mr. Navarro. Parang bumalik ang dati niyang anak. Anak, meron na. Hindi niya sinabi agad kung ano yon, pero may isang lugar na naghihintay. Isang space na dati ng pag-aari ng kanyang puso. Mula sa sandaling yon, nagsimulang muli ang buhay ni Caroline. Bumalik siya sa sining, bumalik sa pagpipinta, sa pagpicture, at lahat ng dating hilig niya. Ang kanyang mga kamay ay muling humubog ng eskultura. Ang kanyang kamera ay muling kumuha ng mga larawang puno ng emosyon. Pero habang nagbabalik ang kanyang hilig, magbabalik din kaya ang kanyang alaala? At kung sakaling bumalik, huli na ba ang lahat? Sa maliit na studio sa Makati na minsan na niyang pinangarap, muli siyang nag-organize ng photoshoots, prenup sessions, family portraits, corporate headshots, art exhibits ng sarili niyang sculptures. Unti-unting napansin ang kanyang talento. May mga regular clients na bumabalik. May mga humahanga sa kakaibang lalim ng kanyang mga litrato. Parang sa bawat larawan, may hinahanap siya. Isang emosyon, isang alaala, isang nawawalang bahagi ng kanyang puso. Isang ordinaryong gabi, mag-isa si Caroline sa studio. Inaayos ang mga lumang gamit sa isang kahon. May nakita siyang isang maliit na card. Bahagyang kupas ang tinta. Nang basahin niya yon, napahinto siya. Sa sarili niyang sulat kamay, nakasulat, I swear to love you forever. I will marry you, Kevin. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi niya maalala kung kailan niya ito isinulat. Hindi niya maalala ang eksaktong sandali. Pero ang naramdaman niya, isang panginginig sa dibdib. Isang kakaibang saya. Isang mainit na emosyon na parang gustong bumalik sa kanyang puso. Parang may pinto sa loob niya na bahagyang bumukas. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niyang cellphone. Tinawagan ang numerong iniwan ni Kevin noong araw na umalis siya. Kevin, pwede ba tayong magkita? May ipapakita ako sa'yo. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Oo, sabihin mo lang kung saan. Maingat pero puno ng pag-asa na sabi ni Kevin. At nang sabihin ni Caroline ang address, napatigil si Kevin. Yon ang parehong address ng studio. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Habang papunta siya roon, may isang desisyon si Kevin. Hindi na siya magtatanong ng, naalala mo ba? Hindi na siya magpupumilit. Kung kailangan niyang ligawan muli ang sariling asawa, gagawin niya. Pagbukas ng pinto sa studio, naroon siya. Si Caroline, parang noong unang araw. Maganda pa rin. May liwanag sa mukha at puno ng ngiti. Hi, sorry kung bigla kitang tinawag. Tingnan mo to. Medyo nahihiyang sabi ni Caroline. Iniabot niya ang card. Binasa naman ni Kevin. Napangiti siya. Pagkatapos may inilabas din siya mula sa wallet. Isa pang card, parehong pangako, parehong salita, pero sulat kamay niya. Paano mo nalaman na nakita ko to? Hindi ko na kailangan hulaan. Lagi ko namang dala yan. Mahina at tapat na sabi ni Kevin. Saglit silang nagkatitigan. Walang pressure, may katahimikan pero may init. At pagkatapos ng ilang sandali, mahinang nagsalita si Kevin. Caroline, pwede ba kitang yayain ulit sa date? Ngayong gabi. Namula si Caroline at halos pabulong ang sagot. Oo? Dinala siya ni Kevin sa mga lugar na minsan na nilang pinuntahan. Isang maliit na cafe sa BGC. Ang Baywalk sa Manila Bay. Isang tahimik na restaurant sa Tagaytay. Hindi naaalala ni Caroline ang detalye. Pero sa tuwing magkasama sila, may init, may kapayapaan. Parang nanonood siya ng lumang pelikula na dati niyang minahal. Hindi niya maalala ang eksena pero naaalala ng puso niya ang pakiramdam. Unti-unti, araw-araw na silang nagkikita. Hindi napansin ni Caroline kung kailan nagsimulang maging mahalaga ulit si Kevin.
Basta isang araw, naisip niya ito bago matulog at hinanap ang mensahe nito paggising. At muling bumalik ang kilig, hindi dahil sa alaala, kundi dahil sa kasalukuyan. Sa huli, hindi lang alaala ang nagbalik ng pag-ibig, minsan ang pagpili. Pagpili araw-araw. Pagpili sa taong handang manatili. Muli silang nagsimulang maglakad sa iisang landas. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Nasa kanila yon, pero ngayon may pag-asa. At kung may pag-asa, may pag-ibig. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang alaala, hindi lang litrato, hindi lang pangako sa papel. Ito ay desisyon. Desisyong manatili, desisyong maghintay, desisyong magmahal kahit mahirap. Alagaan yung isa't isa, sa hirap at ginhawa, sa alaala at pagkalimot, sa saya at pagsubok. Dahil kung pipiliin niyo ang pagmamahal sa kabila ng lahat, ang tunay na kaligayahan hindi kailanman mawawala. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.